Welcome back mga kagaya sa ating episode na hindi ka pa kumikita, pinagkakitaan ka na. Isang pinagpalang umaga mga kagaya. So matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload ng video regarding sa ating mga tanim na lettuce o sa ating pag-hydroponics. So madami akong mga in-upload na video na hindi related sa hydroponics. Andyan yung ginagawa natin yung ating sasakyan, ginagawa natin yung TV. Kasi para kasing na-upload na lahat yung mga information kung paano palakihin yung lettuce. Kasi ang dami ng mga vlogger saka yung mga masters na sa hydroponics na mga nauna ng ng video sa pagtatanim ng lettuce. Kaya lang nito pong huling mga nakikita ko, sabi ko kailangan ko ulit mag-upload ng video regarding sa ating pagtatanim ng lettuce. Kasi nga ang kadahilanan sa pagtatanim ng lettuce, ito yung napansin ko lalo na sa mga baguhan. Hindi ka pa kumikita, pinagkakitaan ka na. So yun po ang iwasan natin. Kaya naisipan ko ulit mag-upload ng video regarding sa ating mga pagtatanim ng ating mga lettuce. Bakit ko po nasabi ng ganon? Kasi ngayon ang dami naming mga offer na kung mga ano-ano, iba-ibang klaseng nutrient solution, iba-iba kung anong ina-apply para mapalago natin yung ating mga lettuce. So i-share ko po sa dulo ng video kung ano po yung ginagawa namin. 2 years na po kaming, may 2 years na po kami nagli-lettuce. So ang ginagawa po namin kung saan po kami pwedeng makatipid. Kasi kung mababa po yung ating OPEX, yung operating expense sa pagtatanim ng ating lettuce, so mas maganda yung kikitain natin. Ito ay mahalaga po lalo na sa mga nag-uumpisa. Gaya ng nabanggit ko, hindi pa nga tayo kumikita, pinagkakitaan na tayo. So iwasan po natin yon. Kaya kailangan po natin kahit pa paano may konting kaalaman. So nais ko rin i-share yung kung anong natutunan namin sa aming pagtatanim ng lettuce. So antabayanan nyo po hanggang sa dulo ng video na to, kasi i-share ko po kung ano yung ginagawa namin. So bakit ko po nasabing hindi ka pa kumikita, pinagkakitaan ka na? Marami po kasi akong nakikita. Hindi po ako against sa kanila, yung mga nagbebenta ng buto, nagbebenta ng mga nutrient solution. Kasi negosyo yan Pero kung ikaw nag-i-start ka rin, titingnan mo rin kung ano yung pwede sa'yo na makakatipid ka, nakikita ka. So kasi ang nutrient solution, iba-ibang brand niyan. So nasubukan ko na rin po yung iba-ibang brand ng nutrient solution. So hanggang ngayon, nagtatry pa rin kami kung saan kami pwedeng makatipid na hindi masasacrifice yung tubo ng ating lettuce. So kung nanonood ka ngayon, maaring magsawa ka kasi hanggang matapos yung video na to, ito lang yung makikita mo. Kasi ako talaga yung magsasalita hanggang matapos. At sana kahit sa maiksing video na to, may maitulong ako lalo na sa mga baguhan.
So ganito po yon, gaya ng nabanggit ko, kahit ano pong iba-iba pong nutrient solution na na-try ko, madami na po, mga siguro mga 5-6 na brand. Nung trinay ko sila, halos hindi rin naman po magkakalayo yung laki ng aking lettuce. So kasi normally naman po kasi pag gumawa yung isang brand ng nutrient solution, nailagay na po yung requirements ng ating lettuce doon para lumaki sila. Otherwise, i-indicate nila doon sa level nila, doon sa pakete nila na kailangan mo pa mag foliar, kailangan mo pa mag-add ng kung ano-ano pang additional nutrient doon sa solution na ginagamit mo. So, yung mga nagbebenta naman po nakalagay na doon parang kompleto na po yung requirements ng nutrient solution para lumaki ang ating lettuce. Kaya lang napapansin ko ngayon, bukod doon sa nutrient na natin nilalagay, usually na binibili kung ano mang brand yun, eto papasok si seller, magdagdag ka ng ganito, gawan mo ng ganito, which is additional expenses sa ating mga backyard growers, lalo na sa ating mga maliliit lang na nagle-lettuce. So additional expense, mababawasan yung kikitain mo o kaya hindi ka na kumita kasi nga dumadagdag yung gastos mo. So pwede naman natin gamitin yon kung yung added na expenses natin is makukuha natin dun sa ating tanim na lettuce. Pero kung hindi naman, useless po yung additional na mga sinasuggest ng iba na gumamit tayo ng ganito, gumamit ka ng kanyan, kasi nga dagdag gastos lang yon. Pero kung talagang lalaki yung lettuce mo, mabebenta mo siya ng mas mataas doon sa regular. So anong pwede natin gawin? Pwede mong gawin yun, pwede mong i-apply yun. Pero kung hindi mo may itataas yung presyo ng lettuce mo paggamit nung ganong additional na mga sinasuggest ng mga seller, so ay suggest na lang na wag ka na pong gumamit niyan kasi nga dagdag gastos lang yan. At ito pa, napapansin ko pagka may mga nag-post na ang gaganda ng harvest nila, makikita nyo po dyan, may magtatanong, anong buto yung ginamit mo, anong brand ng butong ginamit mo. At pag nalaman ng mga seller yan, ayan kasi nga maganda yung buto na yan, tataas na naman ang presyo. So ito yung sinasabi ko, hindi pa tayo kumikita, lalo na pag nag-uumpisa, tayo yung pinagkakitaan. So dapat talaga mapanuri tayo at magkaroon ng kunting kaalaman. Kasi po ang lettuce po is hindi po komplikado patubuin. Ginagawa lang komplikado ng mga alam mo na, yung gusto magbenta ng kanilang mga produkto. So pag naibigay po natin yung minimum requirements ng ating tanim na lettuce, tutubo po siya, lalaki po siya ng doon sa ating gustong ma-harvest na size ng ating lettuce. So kaya lang ginagawang komplikado kasi opportunity yun para bentahan kayo ng kung ano-ano ng mga gustong magsamantala. So hindi po ako against doon sa mga nagbebenta ng nutrient solution saka kung ano-ano pa man. Sinasabi ko lang po yung pwedeng mangyari lalo na sa mga nag-uumpisa. Kasi pag nag-uumpisa po tayo, doon lang po muna tayo sa basic. Huwag po natin gawing komplikado yung pagtatanim natin. Kasi pag nakita natin kung lalo na sa pag nag-uumpisa, masyado tayong hype o kaya
gusto na rin natin makita, makaharvest ng mga magagandang harvest talaga, yung produce ng mga matatagal na nagle-lettuce. So madami na rin yung napagdaanan nila bago sila rin makapag-harvest ng ganyan. So i-enjoy nyo po yung process. Pag bago pa lang kayo, i-enjoy nyo yung process ng pagtatanim. Saka hanggat maaari, huwag po tayo muna doon sa mga dagdag kung anong kailangan. Doon tayo sa, yun nga, sabi ko, sa basic lang, yung kailangan na nutrient solution ng ating lettuce, yung solution A, solution B. Tapos, siyempre, marami rin yung factor na nakaka-apekto sa paglaki ng ating lettuce. Hindi lang yung mga nutrient solution. Kagaya ng construction ng greenhouse mo, yung temperature, yung humidity sa loob ng greenhouse mo, saka temperature ng nutrient solution mo, yung pagka-design ng reservoir mo. Pero doon sa basic, doon tayo muna sa basic. Huwag na tayo doon sa mga pag nakitang makikita mo yung iba't ibang suggestion, mag-foliar ka, magdagdag ka ng additional nutrients sa tangke mo. Basta na-correct mo lang po yung minimum requirements ng lettuce. Then i-observe nyo lang po yung paglaki ng inyong lettuce. Huwag muna kayo magdagdag ng kung ano-ano. Saka iwasan po natin yung additional expenses nga. Kasi nga, babalik ulit tayo doon sa sinabi ko, hindi ka pa kumikita, pinagkakitaan ka na. Kaya, ingat din po tayo sa ganyan. So, ano yung ginagawa namin? So far, kami dito sa Ning's Leafy Green, nabanggit ko na nga, may 2 years na kami sa aming pagle-lettuce. Basta ginagawa ko po yung minimum requirements gaya ng yung nutrient solution natin na solution A, solution B. Hindi ko na po babanggitin ko ng brand. Naka-maintain yung requirements ng lettuce. Kasi yung greenhouse ko, ito na yung na-design ko. So hindi ko na mababago yung design ko talaga. So basta kinokontrol ko na lang po yung temperature dito sa loob. Meron tayong shed net dito na gamit, saka may pang misting kung sobrang init. Yun lang po. So hindi na po ako nag-add ng kung anong additional na nutrient solution, kung anong kailangang i-foliar sa aking tanim. So makikita nyo naman po yung harvest namin. Tingnan nyo na lang po sa aming mga na-upload nung mga nakaraang video. So, syempre mayroon din kaming harvest na pangit kasi hindi talaga maiwasan yan. Minsan nasisira kasi maraming factor, lalo na dito sa amin mayroong smog. Ganun talaga Yan yung challenge sa ating mga farmer. So pag sumuko ka, so wala ka nang aanihin. Yung sinishare ko lang kung saan kayo makakatipid. Kagaya po nito, yung ibang buto nito na ginamit ko is yung buto na pinatubo namin, pinabulaklak, saka kinolek ko. So yung itong mga huling pinupunla ko ngayon, ito yung pinabulaklak kong buto na kasi nga hindi ako nakabili ng buto ngayon online. So yun yung ginamit ko. So nakakatipid ako. Siguro nakailang cycle na ako ngayon, 2 cycle, pangatlong cycle na. Yung ginamit kong buto, yung na-harvest ko rin dito. So hindi po natin kailangan ng mga mamahaling buto. Pwede naman po kung depende po sa demand kasi ng customer sa inyo Kung makakabenta ka naman nung gumagamit lang tayo ng mga mumurahing buto na nandito, yun po yung gamitin nyo. Wag muna yung mga libo-libo yung halaga. Na minsan kasi pagka nakita natin sa isang nagpost na maganda yung ganong klaseng buto, ang gagawin din natin, bibili rin tayo. So yun yung ano na naman, babalik tayo na hindi pa tayo kumikita, pinagkakitaan na tayo. Saka isa sa mga natutunan ko kasi umattend din po ako ng training. Sabi niya, alam ko may natatandaan ako sabi na pagka tumayo ka daw sa greenhouse mo at hindi mo nakayanan yung init o yung temperatura dun sa loob ng greenhouse mo, ganun din yung pakiramdam ng tanim nating mga lettuce.
So yung natutunan ko rin naman sa training, pag naibigay mo na daw yung requirements ng lettuce, sapat na po yun. Hindi mo na po kailangan mag-add kung mga ano-ano. Kasi kagaya rin natin yung tao, pagka naibigay na sa'yo, yung busog ka na, kahit anong pagkain yung ibibigay sa'yo, hindi natatanggapin mo, iluluwa mo na lang yan. So kung naibigay na natin yung requirements ng lettuce, bakit kailangan pa natin mag-add ng kung mga ano-ano pa? So additional expenses lang po yun mga kagaya. Iwasan po natin yung pag naibigay na natin, huwag na natin kung magdagdag ng kung ano-ano, kung ano yung sinasabi ng iba dyan. Pero sinasabi ko, pwede nyo gamitin yan kung yung idadagdag nyong expenses, idadagdag nyo kung ano-ano dyan, mababawi nyo. Pero kung ganun pa rin po yung benta ng lettuce nyo, ay naku po, suggest ko, tigilan nyo na po yan. Kung maganda naman yung harvest nyo, bakit dadagdag pa kayo ng kung ano-ano? Kasi yun nga po yung iniiwasan natin, yung additional expense. Kasi nga hindi ka pa kumikita, pinagkakitaan ka na. Yun po yung masaklap na katotohanan, lalo na sa ating mga nag-uumpisang magtanim ng lettuce. Pangalawa po, yung natutunan ko, the best time na mag-check ng nutrient solution natin is sa umaga. Sa umaga, yung siyempre pag check mo na. Kailangan nandun sa range ng requirements ng ating lettuce, yung ppm niya, yung AC, yung pH niya sa umaga. Kasi sabi ng doon sa training na natutunan ko, active daw yung ating mga tanim na lettuce pag absorb ng nutrients sa umaga, 7 o'clock hanggang 10 o'clock yon. Pagdating ng mga 11, kasi magbabago na yung temperature, sobrang init na. Minsan pag sobrang init na, tubig na lang yung sinisip-sip ng ating halaman. So the best time doon mag-check na i-correct natin yung mga yung kailangan, yung nutrient ng ating halaman is sa umaga. So yun lang po, yun po yung practice na ginagawa ko. So sa umaga, kasi pag lalo na po sa mga baguhan, nakikita ko pa na yung check ng ppm, check ng AC, check ng pH, kung anong, minsan sa tanghali, minsan sa hapon. So ito po yung the best time sa umaga po talaga mag-check. Kasi yun din po yung ginagawa namin, and nakikita ko naman po yung result, maganda naman po. So hindi po ako check ng check. Saka minsan kasi ma-observe nyo naman po yung tanim nyo, kasi araw-araw kayo tinitingnan. Pagka kinabukasan parang hindi po gumalaw, ibig sabihin hindi nagbago yung itsura ng tanim nyo, parang may mali doon sa ginagawa nyo. So kailangan nyo check talaga. Ganun lang, pero hindi pagka ibig sabihin hindi parang bagal lumaki ng aking lettuce. So andyan na naman, pag nag-post ka, marami na namang suggestion, sasabihin na mag-foliar ka, magdagdag ka ng ganito, ng ganyan. Balik lang po tayo doon sa basic. So tingnan po ninyo yung tama ba yung nutrient solution nyo. Doon lang po tayo sa basic. Huwag na po tayo mga kagad tatalo doon sa mga kung ano-anong recommendation, lalo na pag ang nagre-recommend is may binebentang produkto. So at saka hindi siya magbibigay ng payo kung hindi yung produkto niya yung gagamitin. Mahirap po yun kung kailangan po produkto niya lang yung gagamitin natin para mapalago natin yung mga halaman natin. So i-ano nyo rin, ibabalansin nyo rin po para wag muna kayo tatalon dun sa mga kung ano-anong mga dinadagdag saka ginagamit. Doon po lang tayo sa basic. Kasi pagka tama yung ginawa natin sa una, tsak po naman lalago yung ating lettuce. Tapos di ba nabanggit ko nga sa inyo na hindi naman mahirap magpalaki at ng lettuce. So yun lang naman po yung ginagawa namin. So simpleng tip lang.
pag nagche-check kami ng nutrient solution sa umaga, tapos ino-observe po namin yung tanim namin, kasi ma-observe mo naman pag hindi siya gumalaw o hindi nagbago yung itsura niya kinabukasan, may mali sa ginagawa namin. So babalik lang kami doon sa dati at hindi kami gumagawa ng mga additional na dinadagdag. Tapos nagtry din kami magpabunga para magamit yung buto, kasi nga nagmamahalan po yung buto. So kung ano yung mabentang lettuce sa inyo, mag-try ka magpabulaklak 2 hanggang 5 puno, tapos marami ka na pong ma-harvest dyan. So magagamit mo sa pagtatanim sa mga next cycles mo ng pagtatanim ng lettuce. Yun lang po. So 2 years na po namin ginagawa yan. So far naman okay naman yung harvest namin, okay naman yung kinikita. So nakakadagdag din income sa amin. So yun lang, wala naman pong, again, sinasabi ko po, hindi po ako against dun sa mga nagbebenta ng produkto sa ating mga nag-hydroponics. Gusto ko lang i-share na yun nga, ingat lang po tayo, kasi bago tayong kumita, baka tayo yung pagkakitaan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po.